Makalipas ang ilang araw, ay pakiramdam ni Camila ay ang daming nagbago. Aling Sela, ano pong meron ngayon? Tanong ni Camila. Nauna na kasi maglakad si Alfred at mukhang may importanteng asikasuhin. Oo iha, dahil umuwi ang dad niya mula abroad. Kinabahan naman si Camila. Pagdating niya sa kwarto ng binata, ay nadat niya itong malinis. Agad na napatas ang kiling niya. Aling Sela, nilinis ba ang kwarto ni Alfred? Kunot nun niyang tanong. Ha? Hindi iha. Naku, alam mo naman ng batang yun, ayaw na may ibang gumagulong gamit niya. Hindi ko nga alam kung bakit nag-hire pa siya ng personal maid. Pwede naman kami maglinis na lang. Ibig sabihin po, siya mismo naglinis ng kwarto niya? Hindi makapaniwala si Camila. Her lips slightly curved pero natutuwa naman siya. Mismo, siya lang. Dahil hindi naman namin ginagalaw kung anumang gamit ni sir. Huminto saglit si Aling Sela. O siya, sige na iha. May iwan na kita ha. Pumasok ka na. Magpahinga ka muna sa kwarto mo dahil kararating mo pa lang. Tiyak na pagod ka iha. Dugtong pa nito. Lalabas na sana si Camila ng kwartong yun ni Alfred nang biglang may lumabas na babae na nanggaling sa comfort room ng binata. Namilog ang mga mata ni Camila na makita ito. Nakatuwalya lang ang babae at mukhang katatapos lang maligo. Maganda ito at makinis na akalain mo isang modelo. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Camila. The girl smirked and rolled her eyes. Ako dapat na nagtatanong sa'yo. Anong ginagawa mo sa kwarto ng fiancé ko? Mataray na sagot nito habang pinandidilatan ng mga mata si Camila. Hindi siya makapagsalita. Hindi piyata lubos na nagsink in sa utak niya ang mga sinabi ng babae. Bigla lang siya nakaramdam ng palalamig sa kanyang buong sistema. Hindi niya may hakbang ang kanyang mga paa. Answer me. Who the hell are you? Bulyaw nito sa kanyang pagmumukha. Or maybe, isa ka sa mga katulong dito? Hindi mo ba alam na bawal ka dito? Only people na pinagkakatiwala ni Alfred ang pwedeng pumasok dito. Labas! Dugtong pa nito. She is Nicole Ashton and supposed to be fiancé ni Alfred, pero never nang pumayag dito ang binata kaya wala siyang pakialam kay Nicole. Isa lang si Nicole sa mga desperadang babae na nahuhumaling sa binata. Alis na naman sana si Camila, pero kung mayroon man dapat na umalis dito, ikaw yun Nicole. Pagdidiin ni Alfred na siyang ikinagulat ng dalaga. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay. What the hell is happening here? Really? Anito sa sarili. Kanina pa siyang gulong-gulo. Napabuntong hininga na lamang si Camila. Napakurap-kurap si Nicole at hindi yata inaasahan ang mga sinabi ni Alfred sa kanya. Ano? Don't joke around, Alfred. You are bound to be my husband. Kaya may karapatan ako na pumasok sa bahay at buhay mo. Binitawan ni Alfred ang kamay ni Camila. Sa kamaring hinawakan ang magkabilang balikat ni Nicole. Mahigpit iyon. Ano ba Alfred? Nasasaktan ako. Reklamo nito. Mukhang siya itong mapapahiya at sa mismong harapan pa ni Camila. How many times do I have to tell you that I'm not going to marry you, Nicole? Singhal niya sa pagmumukha ng dalaga. Alfred, tama na. Aalis na lang ako. Tatalikod na sana siya nang biglang nagsalita ulit si Alfred. Don't ever think about leaving, Camila. Mariin niyang sigaw kaya hindi na itinuloy ni Camila ang paghakbang ng kanyang mga paa. Pinalabas ni Alfred si Nicole, suot lamang ang tuwalya nito sa kanyang katawan. Ikinagulat niyo ni Camila. Alfred, tama na. Pagbihisin mo naman siya. Sigaw nito pero parang walang narinig ang binata. Ma'am Nicole, wear my jacket. You can't go out like that. Nag-aalala
na sabi ng bodyguard ni Alfred. Masamang tiningnan siya ni Cole, saka mabilis inabot ang jacket na kulay itim at saka sinuot yun. Nagmukha itong dress sa kanya. Thanks. Tipid ditong sagot. At sa pagkakataong iyon ay pumatak ang luwas sa kanyang pisngi. Ma'am, okay ka lang ba? Nagalang tanong ni Marky. Sa palagay mo ba? Pagtataray nito sa kanya, saka siya iniwan. Nagmarcha na lang si Nicole papuntang guest room. In the eyes of everyone, they are really an arranged marriage couple. Pero para kay Alfred, kahit na arranged marriage pa yan, kailanman ay hindi niya tinanggap at hindi niya tatanggapin na maging asawa si Nicole, lalo pa ngayon na may kahit isang taong gusto niya na maging kasama sa buhay. Alfred, hindi naman yata maganda na ganun-ganun lang ang trato mo sa babae kanina. Kawawa naman siya at talagang kinaladkad mo papalabas. Ani Camila sa kanya. Nakaupo siya ngayon sa kama ng binata. Kanina pa dapat siya nakabalik sa kwarto niya pero ayaw siyang hayaan ni Alfred. Iniisip niya tuloy kung ano ba naman ang nakain nito at bigla yatang ayaw niyang umalis si Camila sa kwarto. Hindi agad nakasagot si Alfred. Parang bingi siya kapag nababanggit ang pangalan ni Nicole. He knows her too well. She's a spoiled brat at ayaw na ayaw niya rito. Kailanman hindi niya maatim na ito ang itinaktang ipakasal sa kanya. Don't ever go, Camila. Huwag ka na mag-resign. I will not let you again. Seryosong pagkakasabi nun ni Alfred. Nabuhol ang dila ni Camila. Parang wala siyang masagot. Ano ba talaga ang gusto mo, Camila? Do you still want to work with him? Kahit na hindi mo na nakikilala ang pagkatao niya? O paninindigan mo ang desisyon mo na mag-resign at pilitin siya pirmahan ang resignation letter mo? Bulong niya sa kanyang sarili. Bakit, Alfred? Kunot nung niyang tanong. Because I don't want to. Simula ngayon, Camila, ay hindi ka na pwedeng lumayo sa akin. Dapat nandito ka lang sa tabi ko. Maotoridad na utos nito. Alfred, ano bang sinasabi mo? Maid mo ako, hindi sekretarya. Bakit ko kailangang pumirma sa'yo? May obligasyon ako dito sa bahay. Tiningnan siya ng masama ni Alfred, kaya nakagat niya ang labi niya. Stop biting your lips. Paalala ng binata, kaya agad na umayos si Camila. Personal maid kita. Personal, Camila. I can take you wherever I go. Ano ba talaga gusto mo, Alfred? I like you, Camila. Bulong nito. Halos magsitayuan lahat ng balahibo ni Camila sa katawan. Napasingap siya saka humiling-iling. Naglulokon ba tayo dito, Alfred? Kunot noon niyang tanong. Never inabot ng isip niya na magugustuhan siya ng isang Alfred Montemayor. As in never in a million dreams. Hindi niya ito kayang paniwalaan at mukhang mas kailangang payatan niyang isang malutong na sampal para matauhan siya. I just answered your question, Camila. Kung ayaw mong maniwala, just zip your mouth and stop asking questions. Napahawak si Camila sa bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko eh. Ayusin mo nga ang sagot. Nakapamewang na pangaral niya sa binata. Tumayo si Alfred, saka ibinato ang hawak niyang bote ng alak. Fuck! Rindig-rindig na ako, Camila. Gusto kita. Gusto kita, Camila. Maliwanag ba? Nanginginig ang buong sistema ni Camila sa inasal nito. Nangilid ang mga luha niya. Para tuloy siyang isang pusa na kayang gawin na lang ay magmeow dahil hindi niya kayang tumahol sa galit ni Alfred. Bakit ka sumisigaw? Maluha-luha niyang sabi. Biglang nag-emosyon ang mukha ni Alfred at naging maamoy ito bigla. Hinila niya si Camila dahilan para mapayakap ito sa kanya. I'm sorry, Camila. Ang dami ko lang iniisip. Lalo na ngayon
na nandito na si Nicole. Please Camila, huwag mo akong iiwan. May halong pagmamakawa ang sinabi nito. Nanlambot naman ang puso ni Camila. How can she say no? Hindi niya kayang hindian si Alfred ngayon. Bakit bigla siyang naawa dito? Niyakap siya pabalik ng dalaga. Oo Alfred, hindi ako alis. Sapat na yun. Sapat na dahilan na yun para kay Alfred na mag-disagree sa nakadakatang kasal nila ni Nicole. He will tell his dad about this and he will stand firm with his decision this time. He knows his dad well at tiyak mamatay nito si Camila. Pero kailangan itong ipaglaban ngayon kung ayaw niyang matali sa isang maling tao. Kailan ang kasal yun ni Nicole? Tanong ni Camila habang pinagmamasan si Alfred na problemado. Mahigit 1 oras na silang dalawa dito sa kwarto ng binata. I don't know. I don't even interfere with their wedding plans. I am not getting married. Hindi ko siya papakasalan. Pagdidiin niya. Talagang ayaw niya na matali rito. Kahit sino naman siguro, hindi na naising matali sa isang tao na hindi mo naman tuloy na mahal. Pero paano siya Alfred? Kailangan ka niya. Camila, huwag kang maawa sa babaeng yun. She doesn't deserve your sympathy. You don't know what she's capable of doing. Their family is powerful. Napaisip na lang si Camila. Camila, alam mo ba? Aaron's father, their company is our great rival in the industry. Likit na ang sales namin ngayon. At konting kembot at konting maling galaw, ay babagsak na kami at mauuhusan nila. For years, we have been striving to maintain to be at the top, Camila. At hindi pwedeng maagaw nila ito. Para sa naman ang arranged marriage ni Nicole? Tanong ulit ni Camila. To gain power. Kapag nagtulungan ang mga pamilya namin, mas malaki ang posibilidad na manatili kami sa taas. So ibig sabihin, kapag hindi mo tinuloy ang kasal? Pinutol ni Alfred ang sasabihin nito. Oo Camila, there is a possibility na bumulos kami pababa sa iniingatan naming tagumpay. Mahigpit na kalaban namin ang pamilya nila Aaron. Oo, magkaibigan kaming dalawa. Pero ang aming mga pamilya, never kami nagkasundo. Sumasakit ang ulo ni Camila kaiisip ng problema ng mga pamilya. Tapos siya, wala man lang pamilya kaya hindi siya makarelate. At saka isa pa ay hindi rin siya mayaman. Pakasalan mo na lang si Nicole. Nagilta si Alfred sa sinabi nito. Ano? Pakasalan mo siya Alfred. Para man to sa kumpanya na matagal nyo nang iniingatan. Hindi mangyari yan Camila. Paano ikaw? Hindi pwede. Kinilig naman dun si Camila. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Iniisip niya kung nagugusto na ba siya ni Alfred. Pero kailangan nyo yun Alfred. Mas kailangan kita Camila. Tuloy nang nabalot ng kilig ang buong sistema ni Camila, pero hindi niya mawaglit ang mag-alala para sa binata. Their company would be at stake. Siguradong magiging mahirap yun para sa kanya. Knowing his father, kung si Aling Sela pa ang magsasabi, ay masamang ugali nun. Aalis na ako. Tawagin mo lang ako if kailangan mo ako. Sa kwarto na lang muna ako. Iniisip pa lang ni Camila na magpapaksal sa ibang babae si Alfred ay sumisikip ng dibdib niya. Paano pa kaya kung mahulog siya dito ng gusto? Hindi niya ito kayang tanggapin. Baka mas gusto lang niyang bumalik sa tiyahin niya kapag nagkataon. Huwag mo akong iwan Camila. Hindi ko kayang mag-isa. Ang mga huling sinabing ni Alfred ay nagulat bigla si Camila. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya na mga oras na yon. Nakita lang niya ang sarili niya na palapit kay Alfred. They really spent the night together at hindi na umalis si Camila. Hindi niya kayang iwanan ito.
Kahit napagsilan niya ito ng masakit, she can't really leave him. Isang lambing lang ay hulog siya agad. She can't escape. Pero ang mahalaga ay gumana ang pakiramdam niya ngayon as long as hindi niya iniisip ang nakatakdang arranged marriage ni na Alfred at Nicole. Kakayanin kaya niyang tanggapin iyon? At ngayon ay magkasama sila sa isang kama. Kapwa wala silang saplot at magkadikit ang kanilang katawan. Napangiti si Alfred at hinalikan siya sa noo. Kinabukasan ay maagang umalis si Alfred. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Camila. Pagising ng dalaga ay wala nito sa kanyang tabi. Nalungkot tuloy siya. Pero kahit ganun, alam naman niyang umalis ito para sa kanyang trabaho. Nagbihis na si Camila saka nagsimulang ayusin ang kama ni Alfred para itong dinaanan ng bagyo dahil sa ginawa nila kagabi. Napangiti siya nang balikan na nangyaring iyon. Good morning, Camila. Napalingon si Camila sa pintuan ni Alfred. Narito si Manang Sela. May hawak siyang tray ng pagkain kaya nagulat si Camila. Manang, good morning din po. Bakit niyo po dala-dala yan? Wala na si Alfred eh. Nakalis na po siya. Sagot niya. Buti na lang at nakapagbihis na agad siya bago pa man siya makita ni Manang Sela. Hindi iha, para sa'yo talaga to. Ibinilin sa akin to ni Sir eh. Heto, tanggapin mo na iha. Nakangiti nitong inabot kay Camila ang tray na may lamang breakfast. Langhap na langhap ni Camila ang bango ng pagkain. Mukhang tuloy-tuloy na nga ang pagbabago ng trato ni Alfred sa kanya. Mukhang totoo ang mahal niya ito at ayaw niya mawala ito sa kanyang tabi. Salamat Manang ha. Naabala patuloy kayo. Ano bang nakain itong si Alfred at pinadalhan ako ng pagkain? Hindi man ako bedridden eh. Natatawang sagot niya saka tinanggap ang tray na yun. Nilagyan niya muna ito sa bedside table. Alam mo Camila, ngayon ko lang nakitang ganyan ang batang yan. Iba yata ang tama sa'yo. Hindi man niya aminin. Alam ko naman na gusto ka nun. Sa tagal ko ba naman dito, kabisadong kabisado ko na ang galaw ng bituka ng batang yun. Saka isa pa, sabik siya sa pagmamahal ng isang ina. Ang saya ni Camila nang marinig iyon ay halos sabot langit. Pero biglang napawi rin yun dahil sa huling sinabi ni Manang Sela. Nalungkot siya. Hindi niya maiwasang hindi maramdaman si Alfred. Dahil pinagdaan niya rin iyon, ang kaibahan lang niya ay wala na siyang ina. Meron nga siyang tiyahin pero hindi naman siya tinuring na anak. Hindi hamak na maswerte si Alfred kasi may mami pa siya. At ang problema lang, hindi niya maramdaman na may mami siya dahil malayo ito sa kanya. Pares lang silang sabik sa pagkalinga ng kanilang magulang. Kaya naman siguro, heto sila sa pagkalinga sa isa't isa ay bumabalik-balik. Ganun po ba? Kaya ayaw niyo pong nababanggit ang mami niya? Siguro yun ang dahilan. Napabundong hininga si Manang Sela. Hindi na bali iha. Malapit na rin namang umuwi si Madam. Mabait yun. Sana magkasundo kayong dalawa. Saka, kampante man ako kasi ngayon. Nakabalik ka na. At magiging maayos sa Sir Alfred. Manang Sela? Ay paano naman po si Nicole? Umiling-iling ang matanda. Yung Nicole? Alam mo ba pagdating niya? Kwarto agad ni Alfred ang pinunta niya. Sa pagkakaalam ko, nilinis na yun. Pila tong mambabaeng yun dito. At spoiled brat yun. Wag na wag ka magkakamaling banggian siya. Malakas ang pamilya nun. Bili nito sa kanya. Opo Manang Sela. Pero wag na wag niya po ang kakantiin. Dahil lalabanan ko siya kapag inunahan niya ako. O siya sige na. Mukhang napahaba ng chismisan natin eh. Nagulat na lang siya nang biglang may sumulpot sa kanilang likuran. Oo nga eh. Mukhang nag-enjoy nga kayo. Umagang umaga. Chismis ang breakfast nyo. Singhal ni Nicole.
Nataranta si Manang Sela at saka napayuko. "Sorry, Miss Nicole." Tumirik ang mata nito sa kamahinang tinulak ang matanda. "Sorry? Don't call me miss from now on. Dahil alam kong alam mo naman na magiging miss na ako ni Alfred soon." "Sandali naman, ma'am. Huwag mo namang itulak ang matanda." Ani Camila sa kanya. Hindi niya napigilan ang bibig niya. Nasa katwiran naman siya kapag alam niyang tama siya. "Ikaw, kahapon ka pa. What the fuck are you doing inside Alfred's room, ha? You are nothing but a crap. Don't tell me there is something that happened between the two of you. Goodness, why does that man keeps a war inside his house?" Nanggagaliting sigaw ni Nicole. Halos magsiakyat ang lahat ng dugo ni Camila sa ulo niya. Naikuyom niya lang ang kanyang palad pero suminya sa kanya si Manang Sela na wag na niyang patulan. "What if something really happened between us, ma'am? Makakaya mo bang tanggapin yon? Hindi hamak na lamang kasayaman. Pero kung nagpapasaya sa kanya, wala rin niyang yaman mo." Napapikit na lamang si Manang Sela sa sinabi ni Camila. Lalo na lisik ang mga mata ni Nicole at nanggagaliti siya sa galit ngayon. Halos sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. "You piece of shit!" sigaw nito. Sinabunutan nito si Camila in just a blink of an eye. "Animal ka! Wala kang hiya! Umalis ka nga dito!" Pinagsasabunutan niya ito at kinaladkad si Camila palabas. "Tama na! Nasasaktan ako, Nicole!" Daing ni Camila. "Ano? Nasasaktan ka rin pala?" "Tama na po, ma'am. Tama na." Awat ni Manang Sela pero tinulak siya ni Nicole dahilan para mapupito sa sahig. "Shut up, old woman!" Napahawak si Manang Sela sa kanyang likuran. Nanakit agad iyon dahil sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ni Nicole. "Manang Sela?" Nag-aalala lang sigaw ni Camila. She pushed Nicole away para mailayo ito sa kanya, saka tumakbo kay Manang Sela para tulungan itong tumayo. "Hindi niyo ako kaya, kahit magtulungan pa kayo!" Sigaw ni Nicole saka lumabas ng kwarto. Nag-aalalang bumaling si Camila kay Manang Sela na hindi agad nakatayo. "Manang, ayos ka lang ba? I'm sorry. Ang sabi ko kasi sa'yo, huwag mo nang patulan, iha." Sagot nito sa kanya. "Napuno na po ako, Manang. Masama ang tabas ng dila nun. At mukha ba siyang walang pinag-aral kaysa sa akin?" Kinuha ni Nicole ang kanyang phone saka may tinawagan. "Hello, Dad?" Anito sa kabilang linya. Bakas ang pagkairita sa mukha nito at para siyang bulkan, nakakasabog lang. Sa kabilang banda ay magkausap na ang mga magulang ni Nicole at Alfred. "Are you sure that your son is going to marry my daughter? Ano itong narinig ko sa anak ko? Na meron daw ibang babae si Alfred?" Galit na tanong ng ama ni Alfred. Kasalukuyan kasi sila ngayon na nag-uusap para sa gagawin nilang mga hakbang. "Ano? Wala akong alam dyan, pare. Hindi naman nagkaroon ng interes ang anak ko sa ibang babae. Siguro, isa lang iyan sa mga desperado na naghahabol sa kanya." Depensa ng ama ni Alfred. "Siguraduhin mo lang. Dahil kapag yang si Nicole ay umiyak dahil hindi pinakasal ng anak mo, nasa inyo na iyon kung kayong tanggapin ang pagbulusok ng kumpanya nyo." Tiim ang bagang na nagalawang ama ni Alfred ang kanyang panga. Napaisip siya ng malalim kung sino man itong babaeng ito na tila dumagdag yata sa problemahin niya. Hindi pa kailanman naging sakit sa ulo si Alfred at mukhang ngayon pa ito mangyari. He needs to go home and talk about with his son. "I'll go for now. I need to find out who the fuck is that girl. Kailangan ko rin makausap ang anak ko. Magkita lang tayo ulit." Dali-daling pinuntahan ng kanyang ama ang opisina ni Alfred. Naabutan itong busy na kaharap sa mga kapal na papeles
sa kanyang harapan. "Alfred?" Sigaw ng daddy niya. Napata sa kilid ng binata. "Anak, nagsumbong si Nicole. Sino yung sinasabi niyang babae mo, ha?" Bulyaw ng kanyang ama. Ang bilis talaga magsumbong ng babaeng iyon. Aniya sa isipan. Napahilot siya sa kanyang sentido at sumasakit ang ulo niya kay Nicole. "Dad, let's find another way to remain at the top without any marriage. Please." Nagpantig ang tenga ng daddy niya sa naging sagot niya. "Does that means inaamin mo na may iba kang babae?" Hindi agad nakasagot si Alfred. "Answer me." Ulit nito sa kanya. "Yes, Dad." Sigaw nito na umalingaw sa loob ng opisina. "God damn it, Alfred. Hindi mo ginagamit ang utak mo?" "I am, Dad. Kaya nga maghanap tayo ng ibang paraan, hindi ba?" Naibato ng dad niya ang pencil holder sa lamesa. "There's no other way, Alfred. Kung ano man ang relasyon mo sa babaeng sinasabi mo, ay putulin mo na. Bago pa ako pumagitna sa relasyon yung dalawa." Pagdidiin ito. "I will never cut her off, Dad." "Bakit? Ha? Ganun mo na ba kamahal ang babaeng yun? Puso ang pinairal mo? All this time, Alfred, you were using your brain, not until that bitch came along." Doon napatayo si Alfred, saka nagdabog sa lamesa. "She is not a bitch, Dad." Giit ng binata. "Eh sino siya, Alfred?" "She's my personal maid, Dad. Matino siya nagtatrabaho sa akin." Sarkastikong tumawa ang kanyang ama. Tawang hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. "The fuck? Katulong mo siya? How low can you get, Alfred? Napatol ka sa katulong mo? Seriously? She's way better than Nicole, Dad." Biglang naging seryoso ang mukha ng daddy niya. "No one is better than Nicole. Tandaan mo yan, Alfred. At yung babae mo, I will make sure lalabas siya sa bahay at buhay mo." Galit na galit si Alfred at gusto niyang sumabog. Gusto niyang sumigaw dahil kilala niya ang daddy niya. Alam niya ang bawat kilaw nito at hindi ito titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kailangan niyang protektahan si Camila. He needs to protect his girl. Samantala, nag-abali si Camila na maglinis ng bahay. Bagot siya at walang magawa, kaya nagsabi siya kay Manang Sela na gusto niya munang tumulong muna sa iba pang kasambay sa kusina. She went downstairs dahil katatapos niya din sa kwarto ng binata. Buryong na siya. "Manang?" Bungad dyan sa kusina. Nadat niyang abala si Manang Sela sa pagluluto, kaya maganda ang timing niya dahil sumadya naman talaga siya para tumulong sa kanila. "O iha, bakit ka naman nandito? Tapos na ba ang mga gawain mo sa taas?" Maagap na tanong ng matanda. Napakagatlabi si Camila. "Opo, Manang. Nababagot na ako doon, kaya sumadya talaga ako dito para po tumulong na lang sana." "Pwede naman po yun, hindi ba?" Magalang na sagot ni Camila. "Eh baka naman pagod ka na, Camila. Magpahinga ka na lang kaya muna. Isang dosena naman kami dito nagtutulong-tulong sa kusina." Napalingalingan si Camila sa buong kusina. Napaka-busy nila. Hindi maganda o gaga ang mga maids, maging si Manang Sela. Napansin din ni Camila na meron ding mga chef. Siguro may okasyon. "Manang, ano po bang meron?" tanong niya. Napatigil si Manang Sela sa paghihiwa ng carrots at tiningnan siya. "Iha, uwi kasi ang daddy ni Alfred dito, kaya kailangan natin maghanda." Sa pagkakataong iyon ay parang may naramdamang kakaiba si Camila. Parang hindi pa siya handa na makilala ang ama ng binata.